Happy family. Hello mga kalingap, Hello mga kalangga! please subscribe Jen's Journey. Hello mga kalingap at mga kalangga! Welcome back to my YouTube channel, Jen's Journey. So for today's video, syempre magre-reaction tayo sa vlog ni Make Agnes Vlog sa Malalag. So, but before that, syempre wag po natin kalimutan supportan ang founder po ng Kalingap, syempre Iqbal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rob, at syempre ang buong team Kalingap, Ambassador Rhea Olarte ng Davao, Make Agnes Vlog, Kalingap Dudo, Kalingap Aljili, Kalingap Baby Girl, and syempre John Landon Official. And of course, especially Ruel of Malalag, Rachel Morales Vlog, Daddy Donna TV, Kuya Red Noveno, Achilorni TV, Kuya Brooks, and of course ang mga ambassador ng Gumaga, Kalingap Team Morello Vlogs, Kalingap Lydia Billones TV, Kalingap Jose, ambassador ng Sorsogon. So, ayan, Kalingap Jose, Kalingap Taray Papsi, Kalingap Gilbert, Brother Paas, Rich Falcon, marami pa pong iba. Siyempre, dyan po si Kalingap Rose, Kalingap Vilma, Bara 77, at marami pa pong iba. Lori D. Magalpok, shoutout po sa inyong lahat. At supportan po natin ang Team Kalingap sa paraan po ng ating panonood. Mas marami, para din po tayo nakatulong po sa ating kapwa. So, for today's reaction, no? I-reaction lang po natin itong vlog ni Make Agnes Vlog 8 days ago. So, hindi pa po na kayo nakapanood sa full videos at hindi pa po nakasubscribe, dalawin niyo po ang kanilang channel, guys, no? Ito po yung mga bababang views ng mga charity vlogger ng Malalag. Siyempre si Make Agnes Vlog, ayan, dalawin niyo po. Please like, comment, and share sa kanilang vlog po, ayan. And siyempre, subscribe sa channel po nila, and please click the notification bell para lagi po updated sa kanilang mga upload. So, itong tatlong latest vlog nila 8 days ago, no? So, nakakaawa po yung matanda. Tatlong matanda, isang lalaki at dalawang babae. So, itong isang lalaki, matandang binata, no? Mag-isa sa buhay, so kawawa din yung bahay, no? Di ko alam kung bahay pa yun o nagbahay-bahayan lang, no? So, ito po yung pinakahirap kung wala po tayong anak, no? Wala po tayong anak. Ito po yung mahirap kasi pagtanda po natin, no? Hindi po natin alam yung magiging sitwasyon natin, no? Lalo na pag mahirap lang din po tayo, so tapos wala po tayong anak, mahirap po. Wala pong lilingon sa'yo kung mahirap ka. Pero kung mayaman ka, marami kang pera, kahit hindi mo ka mag-anak, lilingon po yan sa'yo. Yan po yung reality, kaibahan po. No? Bakit po kaya? So, dito kayo, mahirap kaya kayong mga walang anak dyan. Mag-anak na kayo. Much better yung marami po yung anak, at least kung kaya nyo namang buhayin. Kasi pagdating po ng araw, hindi po kayo kaawa-awa, no? Kasi kahit hirap man po sa buhay, kung may mga anak po kayo, may matatakbuhan po kayo. So, unlike po kung walang anak, no? Kasi iba po yung anak kung sa relatives mo lang. Iba po talaga yung kalinga ng isang anak kaysa sa relatives lang. Sa totoo lang po. So, kaya much better, hanggat kaya yung buhayin, damihan nyo na. Kasi mahirap pag walang anak. Pero kung isa lang din, okay lang din po yun. At least merong isa kagaya ko po. Nakontento na po ako sa isa ko pong anak. So, syempre dito sa isa pang nanay, no? Itong isang nanay, masaklap din, no? Kasi sira din po yung bahay. Hirap din po sa pamumuhay kasi may dalawang apong binubuhay. Grabe naman po, no? Yung magulang po, shoutout po sa magulang ng mga bata. Hindi ka ba po naawa sa magulang mo? Si nanay na matanda na, iniwanan mo pa ng dalawang anak mo. Kawawa naman po. Asan pa yung puso mo bilang isang ina? No? Kawawa po, isipin mo po yung mga anak mo, tapos yung magulang mo, yung nanay mo, matanda po, walang hanap buhay. Buti, hindi ko alam kung paano kayo nakakalunok ng pagkain habang gutom kayo. Paano kayo nakakainom ng tubig habang nauuhaw kayo? Paano kayo natutulog sa gabi habang antok kayo? Samantalang yung anak po ninyo. Grabe, shoutout po sa mga, hindi po ako din perfectong ina, pero sa tingin ko po, hindi ko naman po pinabayaan po yung anak ko. Grabe po, no? Isipin po natin, no? Nagkaanak po tayo, panindigan po natin yung responsibilidad po natin. Kawawa po yung mama, ang magulang si nanay po, kasi iniwanan pa siyang dalawang bata. Papakainin niya yun. Papaaralin. Tapos wala po siyang hanap buhay. Wala po siyang asawa na, matanda na eh.
kahit nga sa pagkain hirap. So, kawawa po, shoutout po sa mga magulang ng mga bata. Nung maisip mo na mga anak mo yan, maging responsible ka naman po bilang isang magulang. No, although kung ano man po sitwasyon hindi po namin alam, pero sana po maisipan po ninyo, no, makonsensya po kayo. Kahit para na lang po sa mga bata o para po sa nanay po ninyo na matanda na. Ito po din isang nanay, no, papareho din. So, ang tingin ko dito sa kanila, syempre, sa may mga mabubuting puso po dyan, no, na handa pong tumulong at magbigay kahit counting blessing, isang malaking tulong na po yun, no. Kung di ba natin kayang anuhan yung ng bahay nila, pero siguro naman po sa pagkain, no, kahit sa pagkain lang po, sana yung magulang ng mga batang ito, sana maisip nyo po, na dumaan din po kayo sa ganyan. Dumaan din po kayo sa hirap. Di ko alam kung paano nyo nakayanan na yung anak nyo, naranasan yung nagagawa, nung naranasan din yun noon. Nakakaawa po ang mga bata po, nakakaawa po dito Kawawa po yung mga bata kasi siyempre sa hirap ng buhay, no? Imbis mag-aral ng mabuti, makapag-isip na lang ng iba kasi paano pag-aral kung gutom, paano papasok sa school kung walang kakainin. Although naranasan ko din po yung ganyan before, pero hindi po ako sumuko. Pero yun nga, hindi rin po tayo successful sa pag-aaral kasi pero at least wala naman po tayong regrets, no? Kahit pa paano, alam naman po natin kung paano mamuhay ng tama. So, ayan, shoutout po dito sa mga magulang po ng mga batang to, na sana maisip nyo din po, no, na mga anak nyo po yan. Be responsible po, no? Isipin nyo po yung nanay ninyo na matanda na po, no? Sana kung ano saan po kayo ngayon, or may trabaho mga, kahit konting tulong, no? Makadagdag, makaambag po sa pangangailangan po nila, no? At syempre sa may mga buting puso po dyan, nasa kahit naman po sa pagkain o support po sa pagkain, lalo na kay tatay na yung matandang binata, at saka ito sa dalawang nanay, no, na yung isang nanay meron din dalawang apo na iniwan sa kanya ng anak niya. So napakahirap po nun kung paano mo isipin, wala ka nang kakayang magtrabaho kasi matanda ka na, iniwanan ka pa ng dalawang obligasyon, no. Ang saklat po isipin talaga na may mga tao pong ganyan na irresponsible po, no, irresponsible po sa obligasyon po nila. So although hindi ko naman po nila lahat, pero meron din talaga, no. So sana po pag-isipan niyo po at balikan niyo po sila nanay para makatulong din po kayo. Isipin niyo na lang po yung nanay po ninyo. Siyempre, yung kalagayan po ng mga anak ninyo na para po makapag-aral po ng mabuti. Kahit hirap man po sa buhay, basta magkasama lang po kayo, tulungan po kayo, makakaraos din po. So, ito hanggang dito na lang po yung reaction natin. At syempre, ayan, sa mga buti po puso na magandang magbigay, kahit konting tulong, ay handa po si Mick Agnes Vlog na magtanggap. At kahit po sa akin, no, kahit po sa akin, handa po akong ipaabot kay Mick Agnes Vlog ang konting mga tulong po ninyo kung sakali para makapagbigay po tayo ng konting suporta doon sa tatlong matanda, no, na nangangailangan po ng tulong, lalo na po sa pagkain kasi wala pong maayos po na hanap buhay kasi matanda na po at iniwan po ng mga anak. So hanggang dito na lang po. Siyempre maraming salamat kay Mick Agnes Vlogs. Hindi pa po nakasubscribe, dalawin niyo po ang kanyang channel and please like, comment, and share sa kanyang mga vlog, and of course subscribe and click the notification bell para lagi po yung updates kayo mga upload. And of course kung di po kayo nakasubscribe kay Jen's Journey, please follow my journey, Jen's Journey. Please click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga aking mga upload. And share, like, comment, and share. And don't skip ads para marami pa po tayong matulungan na ating mga kababayan. God bless everyone.